Duck cover and hold ang itinuturo tuwing may mga earthquake drills. Mahalagang malaman at maging handa ang bawat isa sakaling tumama ang the big one na posibleng magdulot ng malaking pinsala. Makatutulong din na alam natin ang mga emergency exits at evacuation plans sa ating kinaroroonan. Samahan natin si Diego para alamin kung ano nga ba itong na-develop na software para ma-assess ang posibleng risk ng lindol sa isang lugar. What is up, guys? This is Diego with a J. Back with another adventure packed with stories of science, technology, and innovation. Today, we're here at the DOST PHIVOLCS dito sa UP Diliman to know more about the software that they have developed that can simulate earthquakes. So let's see how this software can help us in being more prepared and safe, especially once the big one hits Manila. Tara, samahan niyo ako. The big one. Ganito ilarawan ng mga eksperto ang malakas na lindol na posibleng maranasan hindi lamang sa Metro Manila, maging sa iba't ibang parte ng bansa. Posible itong magdulot ng malaking pinsala sa Metro Manila na makakaapekto sa kabuhayan at pamumuhay ng mga residente. Kaya, mahalagang may maayos na emergency plans ang bawat lokal na pamahalaan, pati na rin sa kanya-kanyang mga tahanan. Gamit ang science, nakabuo ng software ang DOST PHIVOLCS na makakatulong sa pagiging mas handa pagdating sa sakuna. Hey, what is up, guys? Now we're here sa office ng DOST PHIVOLCS to talk about this software na develop nila to make us more safer and more prepared kapag kami mga earthquakes. With us today is the Associate Scientist of DOST PHIVOLCS, Dr. Maria Leonila Bautista. So Doc, we've heard about this software po, no? Can you walk us through this? Okay. The software is called Rapid Earthquake Damage Assessment System or REDAS. Na-develop to more than many years ago after the 1990 earthquake. Noong nagkaroon ng earthquake na malakas sa Northern Luzon, merong power outage, blindsided tayo, hindi natin alam nangyari. So we decided that we have to have a tool na right away, pag tinawagan tayo or we are asked for advice, alam na natin yung nangyari. So, itong software na to can do simulation. Once niran natin siya, malalaman na natin yung matataas na intensity. For example, intensity 8, 7, no? And at the same time, pwede nating malaman yung potential casualties. Kung sakaling maulit ang isang earthquake na nangyari in the past, malalaman na natin kung anong paghahanda ang dapat nang gawin ng isang community. So, yun ang kakayahan ng REDAS. And we started with earthquake actually. Now, it can do the same for floods, for severe wind, for lahars. Anong maximum na magnitude, Doc, na kayang i-survive ng mga building? Kasi meron tayo na tinatawag ng the big one, Doc. Our viewers have heard it, we have heard it. Can you give us a little insight about this big one? Yung big one kasi, it's a term that we use for the biggest earthquake that can happen to a locality. Just to make it clear, lahat ng provinces sa buong Pilipinas can experience the big one. Yes, Dahil their own big one. Their own big one dahil this is the strongest na pwede lang ma-experience sa lugar nila. Oh, okay. I think one thing na gusto natin makita, Doc, is we personally see how this works. So, samahan natin si Doc sa pag-simulate ng the big one sa REDAS. So now guys, nandito tayo ngayon sa kanilang Smart TV upang makita kung paano nga ba ginagamit ang REDAS. So first, itong click na to, ma-edit na natin yung parameters. Malagay natin yung location ng earthquake, gaano yung kalaki, and then i-simulate natin, just click plot intensity. So makikita nyo may mga contour lines, mga lines, no? And eto po sa kaliwa yung ating mga intensity, iba't ibang kulay, at yung mataas na intensity, nag-umpisa sa yellow hanggang red.
to pink, no? So about intensity 8 to 9 actually. Pero 8 majority. Yung reddish line, that's intensity 8. At kung titingnan natin sa bandang gitna sa Metro Manila, red siya talaga. Yung LRT, kung saan dumadaan, will all experience intensity 8. So guys, ayun na nga po, no? Nandito tayo sa baba ng office ng Fivox kung saan itatry natin yung kanilang earthquake simulator sa likod ko. So itong simulator na to, ginagamit nila to recreate yung lakas ng isang lindol. Oh my God. So ngayon nasa intensity 5.3 tayo. Parang hindi pa siya ganun kalakas. So kung makikita nyo dito, meron tayong lamp. So ito yung reference natin kung gaano ba kalakas yung pagyanig. So slowly increase natin yung lakas. Ayan, nag 5.7 ha, palakas na ng palakas. 5.8. So makikita nyo na nagmo-move na ako slowly plus yung lamp natin. We are at 6.6. We are at 6.7. We are at 7 ngayon. So makikita nyo, grabe na yung kilos. One of the things na sinabi ng doktora kanina was to duck, cover, and hold. Pero sabi niya, kung walang tables or anything that you can go under, dito lang kayo sa may mga poste na mag-duck, cover, and hold. So now we are at 7.1. Ang laki talaga ng naitutulong ng paggamit ng REDAS para sa disaster preparedness. Ngayon, nasubukan na natin kung paano ito nag-work at nakita na rin natin ang simulation ng posibleng the big one sa Metro Manila. Alamin naman natin kung paano nabuo ng DOST Fivox ang proyektong ito mula kay DOST Fivox Director Dr. Teresito Bacolcol. What is up guys? Today makakasama natin ang isa pang DOST expert on the project of GRISC, REDAS at marami pang iba. The head honcho of DOST Fivox, Dr. Toto Bacolcol. So sir, can you walk us through what is REDAS? REDAS is, it basically simulates earthquake-related hazards like liquefaction, ground shaking, earthquake-induced landslides, and tsunami. The most important feature of REDAS that is able to calculate impacts, meaning number of fatalities, the number of physical damages, and economic loss. So you can plan ahead, Yes, basically, that's right. sir. That's right, and it's very useful, especially during actual events, kasi you can right away calculate the impacts. So the physical damages, the fatalities, and the economic losses. Yung database na ginagamit namin come from the LGUs. For example, the number of population, the number of people, the number of buildings, nanggagaling naman yan sa LGUs, and we also verify the information. Yung data na yan, sir. That's right. So, kumbaga, yung confidence na lang in those agencies is very important para sa ating mga mamamayang Pilipino. So, there you have it, guys, no? We have talked to the two experts, yung head honcho ng DOST Fivox na si Director Bacolcol at si Doc Leo. Narinig natin sa kanila kung ano nga ba yung REDAS, anong importance ng ginagawa ng software na to, specifically dun sa mga areas na pwedeng maapektuhan ng pagdating ng isang lindol. At na-simulate pa, nakita natin first hand yung mangyayari kung dumating man sa Manila yung 7.2 na magnitude na earthquake or the big one. So very important na in-explain sa atin at na-experience din natin first hand yung simulation na kung ano nga ba yung pakiramdam ng mismong paglindol ng intensity 7. Ngayon, samahan niyo naman akong makausap ang isa sa mga natulungan ng REDAS, ang head ng LRMC na si Dr. Luernie Duday de Sales. What is up? Welcome to our e-interview. Today makakasama natin ang head ng Health, Safety, Environment, and Quality ng LRMC. Siya din mismo yung nag-oversee ng REDAS initiative sa institution na to. Wala nang iba kung hindi si Ma'am Luernie de Sales. Magandang araw, Diego, at sa inyong mga tagahanga o taga-subaybay ng inyong program. Actually, nandito kami para lang malaman sa inyo kung ano nga po ba yung mga naging significant impacts ng REDAS sa LRMC. Dito sa Library Manila Corporation, marami kaming ginagawa, lalo na pag may lindol o kung anumang sakuna. So, napakahirap na mag-resume kami ng operation kaagad. Kaya naisip namin na baka mayroon isang programa o isang tool na mapabilis natin na mapabalik yung ating naantalang operasyon. Kasi alam mo, Diego, pag mayroong lindol halimbawa, siguro mga 1-2 oras bago kami makabalik
sa aming operasyon, sa normal na operations. At imagine mo, Diego, meron kaming 450 na libong pasahero araw-araw. So kung maantala mo yon yung kanilang biyahe sa isang araw, then malaking magiging epekto rin sa kanila at sa amin din. Nung pong nakita nyo na may REDAS, paano po na incorporate itong project po na ito with LRMC? So, nung nakita namin na mayroong REDAS, talagang nagsadya kami sa Feedbox. Napakabilis po ng kanilang response agad kasi nakita naman nila na talagang kailangan, lalo na serbisyo publiko din po itong LRT1. Ang big one kasi talaga na-recognize namin na isa iyon na napakalaking risk o peligro dito sa LRMC, lalo na napakahaba ng aming linya. 20 kilometers ito at apat na syudad ang sakop niya, Quezon City, Caloocan, Manila at Pasay. So kung titingnan mo, talagang disaster, mega disaster kung magkaroon tayo ng big one. At kung titingnan niyo yung aming LRT1 ay napakatanda na po ito, no? Sa mga nasa 36 years na yung ating mga infrastructure. So kailangan ba natin i-reinforce itong ating mga haligay, ng ating mga dam? So scientific yung naging approach natin. So mas bilis tanggapin, hindi yung tipo puro salita lang. Naging scientific based, substantiated by data, hindi yung pwedeng general statement lang. So talaga, alam mo dahil nga nagkaroon kayo ng impact assessment at simulation sa REDAS. Tunay ngang malaki ang naitulong ng REDAS sa LRMC. Pero, ano naman kaya ang magiging epekto nito sa isang estudyanteng gumagamit ng LRT? What is up guys? Ngayon nandito kami sa LRT Line 1, Vito Cruz Station. Kung makikita nyo, konti pa lang yung tao. But imagine yung volume ng tao once the rush hour hits. And kung imagine nyo siya, paano kung biglang lumindol? So how prepared are the people and how prepared are our train operators once this happens? So ngayon makakausap tayo ng isang train operator para malaman kung ano nga ba yung mga safety pagdating sa mga ganito sakot. So kasama natin Sir RP De Ramos. Sir, maraming salamat po. Being a train operator, ano po ba yung mga trainings niyo when it comes to safety kapag may mga dumating na unexpected na mga calamities such as lindol? Ayun nga, no, nag-conduct ng OCC, ng general call, wala sa aming mga train operators na i-acknowledge namin. Which is, ganito yung mga instruction ng OCC, pupunta kami sa nearest stations and possible na mag-PA kami sa mga pasahero namin na huwag mataranta at i-assist sila ng mga platform guards natin. Narinig niyo na pa yung the big one. Ano yung naiisip niyo dito when you hear the big one? Pwede maapektuhan itong line 1, LRT line 1. No? So kaya top priority ng LRMC kasi yung safety na itong mga tao, lalo na sa mga pasahero. Ano pa sa tingin nyo yung posibleng maidagdag pa doon sa current nyo ng mga safety na in place sa mga protocol? Siguro para lalong mapagandaan lang yung kung may mangyari mga ganong scenario or sakula, di ba? Para at least may knowledge tayo. Sir RB, maraming salamat po. Sa inyo, kay Sir RB, ang ating train operator sa siyensya, ligtas ka. Sa tulong ng science, mas may improve ng government at ng private sector ang kanilang hakbang para sa disaster risk reduction and management sakaling tumama ang malakas na lindol gaya ng The Big One. Based sa simulation gamit ang REDAS ng DOST Fevox, malaki ang posibleng damages na idudulot ng isang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Posible nitong madamage ang ilang buildings, major highways at train lines gaya ng LRT. Apektado nito ang mahigit 13 million na populasyon ng National Capital Region. Kabilang na dyan ang 19 years old student na si Raven Samones. What is up guys? Nandito tayo ngayon sa bahay ng ating wisher na si Raven Samones para marinig kung paano makakatulong yung software ng DOST Fevox na REDAS sa pang-araw-araw niyang buhay and especially sa safety ng kanyang pamilya. Raven, dito sa bahay niyo, ilan kayo? 5 na lang po kami dito sa bahay. So, pang ilan ka sa magkakapatid? Bunso po. Bunso? Since bunso ka, pumapasok ka pa ba? Or
Pinagsasabay ko po yung work, then yung pag-aaral. This upcoming school year po, 3rd year na po ako, taking up Bachelor of Science in Architecture. Architecture. Pero ano yung usually mong ginagamit na public transport? Ang usual ginagamit ko po talaga is LRT. Kasi po Okay. parang sa time ko po as a student, sobrang accessible niya po talaga sa akin. Sobrang advantage nga po. Yung bawat minutes and seconds po sa akin, Very sobrang halaga important, po. very important. So yung time for you talaga is literally gold. So being an archi student, malaki yung part ng safety sa isang design. Narinig mo na ba yung the big one? Ano yung pumasok sa isip mo when you hear the big one? Disastrous po. Okay. Parang sobrang laking panganib yung pwedeng madala sa amin. Though, pwede kaming makaligtas pero sobrang liit na chance. If there was a platform made, a database made, a system made, na makakapagbigay sa'yo ng isang simulation na kung anong pwedeng mangyari kapag may ganitong kalakas na lindol at kung anong magiging impact nito sa lugar nyo, anong masasabi mo? Siguro, ayun na yung pinaka-grateful kaming lahat. Nakakatulong siya hindi lang dito, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa pamilya ko, hindi lang sa community ko, kundi para sa lahat na rin po talaga. Yung platform na sinasabi ko, meron na siya. Ito ay ang REDAS. This was made by the DOST FIVOX. So, nagsisimulate siya ng lindol sa isang lugar. So, dito sa Zapata, Manila, kayang sabihin ng REDAS na kapag may tumamang lindol na ganito kalakas, masasabi niya doon yung mga posibleng mag-collapse na building, ma-damage na building, structures, not only houses, but also yung mga high-rise buildings, and most especially, yung ginagamit mo na LRT. Thank you very much sa mga ganong ginagawa nilang platform. So, sobrang saludo po ako sa inyo kasi hindi po kayo tumitigil sa kung ano yung dapat pang matutunan ng bawat individual. Para sa amin din na architecture student, sobrang helpful niya din po talaga. So thank you very much, Raven, again for welcoming us, and hopefully ma-incorporate mo yung REDAS na ginawa ng DOST in your practice in being the future architect ng Pilipinas. So what is up? We have come to the end of this story for today. So ang dami nating natutunan with REDAS sa DOST FIVOX, what REDAS is. Na-explain ng ating isang DOST expert na si Doc Leo na REDAS was made really from experience. So from experience dun sa mga past na lindol before. So ngayon meron na tayong software that can simulate again earthquakes sa buong parts ng Pilipinas where data is accurate with the help of other agencies. This gives us first-hand information sa kung ano nga ba yung mga posibleng impact ng ganong lindol dito sa Manila. Mas makikita pa rin natin dito yung purpose ng project ng DOST na to, which is again, to create smarter decisions with science-based facts that have been verified by our experts. Tulong ng siyensya, totoong mas ligtas ka. Sec, back to you. Marami na naman kaming natutunan sa adventure mo, Diego. Tunay ngang walang makapag-predict kung kailan darating ang anumang sakuna, gaya ng The Big One. Pero sa tulong ng science, mas makapaghahanda at mababawasan ang mga posibleng pinsala nito. Patuloy niyo pong suportahan ang iba't ibang programa at proyekto ng kagawaran. At sabay-sabay po tayong umunlad sa tulong ng science. At kung may na-miss kayong episode, pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Ito ang Siyensikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.